Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang malaking puzzle mula sa Biblia, ang 70 taong pagkawasak ng Jerusalem. Ang mga materyales na binigay mo ay puno ng mga petsa, hari at propesya. Pero ang pinaka-weird, para sa isang event, bakit parang ang daming magkakaibang taon na binabanggit? So ang mission natin ngayon, bubusiin natin yung mga timeline na yan. Aalamin natin kung bakit may ganitong kalituhan at paano nga ba talaga binilang ang 70 taon na yan. Okay, simulan na nating himayin ito. Magandang simula yan. Kasi ang totoo, ang sagot ay hindi lang simpleng numero. Nakatago yan sa pagkakaiba ng mga tala sa mga aklat tulad ng Jeremias at tung mga hari, at sa kung paano sila nagbibilang ng panahon noon. Titingnan natin kung bakit hindi ito pagkakamali, kundi isang clue sa kung paano dapat unawain ang buong kwento. Okay, sige. Ang sentro ng lahat ng ito ay si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia. Ayon dito sa research mo, naging hari siya noong 606 BC. Pero teka, dito pa lang may T-junction na agad. Kasi sa sistema pala ng Babylonia, yung unang taon ng paghahari niya ay hindi binilang sa taon na umupo siya sa trono. Ang year 1 niya ay nagsimula sa susunod na taon, 605 BC. At napakahalaga ng detalyeng yan, yung tinatawag na accession year system. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng 1-year difference sa mga talaan. Hindi ibig sabihin na may mali, kundi magkaiba lang talaga ng accounting system. Parang US GAAP versus IFRS sa modern accounting. Kailangan nating isipin, paano ba nila tinitingnan ng oras at kasaysayan, hindi kung paano natin ito ginagawa ngayon. Okay. So, hindi pala ito isang malakihang game over na pangyayari. Sa pagkakaintindi ko sa notes mo, parang isang slow motion na pagkawasak na may 3 waves. Tama ba? Unang wave, 66 BC, kinuha yung mga best and brightest, kasama si Daniel. Parang strategic brain drain. Eksakto. Yan ang diskarte ng Babylonia. Haluin ang populasyon, alisin ng mga lider para hindi makapagrebelde. Pagkatapos niyan, may ikalawang bugso bandang 599 BC. Mas marami nang kinuha kasama na si Propeta Ezekiel at si Hadassah na mas kilala natin bilang si Esther. Pero yung pangatlo, yung 588 BC, yun na yung final blow. Yun na yung tuluyan. Doon na talaga sinira ang lahat. Sinunog ang templo ni Solomon. Grabe. Sandali, i-absorb muna natin yan. For generations, yun yung sentro ng mundo nila. Tapos sa isang iglap, abo na lang. Ang bigat noon. Sobrang bigat. At yung bigat na yon ang nagbibigay kulay sa 70 taon na sumunod. At dito na rin lumalabas yung mga sinasabi nating pagkakaiba sa petsa. Halimbawa, yung ikalawang pagpapatapon. Sa aklat ni Jeremias 52, nakatala ito sa ika-7 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar. Pero sa 2 Mga Hari 24, sinasabing ika-8 taon naman. So this isn't a one-time discrepancy. Nangyari ulit sa third deportation. Sabi sa Jeremias, ika-18 taon ni Nebuchadnezzar, pero sa 2 Mga Hari, ika-19 na taon na. Anong paliwanag ng sources mo dito? Hindi naman pwedeng typo lang yan, di ba? Malamang hindi, may dalawang malakas na paliwanag na binibigay ang mga materyales mo. Una, posibleng magkaibang kalendaryo ang ginagamit. Baka yung isa sinusunod ang Tishri to Tishri na taon ng mga Hudyo, habang yung isa ang Nisan to Nisan. Pangalawa, at ito'y mas praktikal, ang isang pagkubkob sa isang lungsod ay hindi naman natatapos sa isang araw. Madalas, inaabot ito ng maraming buwan, minsan lampas 1 taon pa. Kaya posibleng nagsimula ang operasyon sa pagtatapos ng ika-8 na taon ni Nebuchadnezzar at natapos na sa simulan ng kanyang ika-9 na taon. Depende na lang sa manunulat kung aling petsa ang itatala niya. Okay. Gets ko na. Hindi siya isang iglap na event, kundi isang proseso. So, kung ganyang kakomplikado at kagulo yung historical record, paano natin malalaman kung ano ba talaga yung 70-year prophecy na sinasabi ni Jeremias? Dito na tayo sa propesya mismo. Tama. Ito ang puso ng lahat.
Sa Jeremias 25 sa 29, malinaw ang hula. Ang lupain ay magiging wasak sa loob ng 70 taon, maglilingkod sila sa hari ng Babylonia, at pagkatapos noon, babaliktad ang mundo. Ang Babylonia naman ang parurusahan at makakabalik na ang mga Israelita. Wow, teka. May isang detalye dito sa notes mo na sobrang fascinating. Si Daniel pala, habang bihag mismo sa Babylonia, binabasa niya yung sulat ng kapwa niyang propeta na si Jeremias at doon niya na-realize, uy, malapit nang matapos yung sentensya natin. That's amazing. Parang nasa loob ka ng pelikula at nabasa mo yung script. Hindi lang ito basta numero para sa kanila. Ito yung countdown nila papunta sa kalayaan. Isang itinakdang panahon ng parusa pero may hangganan. At may isa pang magandang konsepto na binabanggit dyan sa mga materyales mo, yung tungkol sa Sabbath ng lupa sa 2 Chronica 36. Oo, nabasa ko yan. Parang ang sinasabi habang wala sila doon, yung lupa mismo ay nagpapahinga o tinatamasa ang kanyang Sabbath. Anong ibig sabihin yan? Isipin mo na lang na parang may utang. Ayon sa batas nila, dapat pinagpapahinga nila ang lupa every 7 years, pero hindi nila ito sinunod. So sa interpretasyon ng source mo, parang sinisingil ng Diyos yung utang na pahinga. Ang mensahe, kung ayaw ninyong pagpahingahin ng lupa, alisin ko kayo dyan, para ang lupa mismo ang makapagpahinga. It's a forced reset. Grabe ang powerful ng imagery na yan. Okay, so paano natupad ang propesiya? Paano natapos ang 70 taon? Biglang nagbago lang ba ng isip ang Babylonia? Hindi, mas dramatiko pa. Isang bagong superpower ang umangat, ang imperyo ng Persya sa pamumuno ni Ciro o Cyrus the Great. Out of nowhere, sinakop niya ang napakalakas na Babylonia. At siya, isang paganong hari, ang naglabas ng isang kautusan na pinapabalik ang mga Judiyo sa Jerusalem para itayo muli ang templo. Isang napakalaking plot twist sa kasaysayan. Ang dating mananakop, nasakop. At ang bagong mananakop, siya pa yung naging instrumento para makabalik sila. Okay, so let's do the math. Kung meron tayong starting point, yung unang deportation, at meron tayong endpoint, yung utos ni Ciro, paano natin ito kukwentahin? Kasi itong notes mo, may dalawang posibleng paraan ng pagkukwenta. Opo, ang unang pananaw ay nakasentro sa kautusan mismo. Kung ang unang pagpapatapon ay nagsimula noong 607 BC at ang kautusan ni Ciro ay inilabas noong 537 BC, iyan ay eksaktong 70 taon. Case closed. Pero sapat na ba yung isang pirasong papel para masabing tapos na ang 70 years? May sinasabi ba ang sources mo tungkol sa isang mas konkretong event, yung actual na simula ng rebuilding? Meron. At yan ang ikalawang pananaw. Para sa iba, ang tunay na katapusan ng pagkakatapon ay hindi lang yung papel, kundi yung unang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Ito ay nangyari noong 536 BC. Kung gagamit naman natin ang 606 BC bilang simula, yung taon na umupo si Nebuchadnezzar, at 536 BC bilang katapusan, muli, eksaktong 70 taon pa rin. Teka, parang ang gulo. 607 verse 606, 537 verse 536? So, alin ba talaga ang tama? Parang sinasabi ng sources mo na depende sa'yo kung saan ka magsisimula. Parang choose your own adventure. Exactly. At diyan mismo nakatago yung pinaka-insightful na punto sa mga materyales mo. Ang sinasabi ay baka mali yung tanong natin na alin ang eksaktong taon. Baka ang mas mahalagang tanong ay natupad ba ang hula? At sa parehong kwento, ang sagot ay isang malaking oo. The miracle isn't in the specific math, but in the fact that it happened at all within that 70-year window. Ang punto raw talaga ay hindi yung pagiging human calculator natin, kundi yung drama ng pagkawala at yung himala ng pagbabalik. Wow! Okay, that shifts the perspective. So hindi ito tungkol sa pagiging perfecto ng accounting, kundi sa pagiging tapat ng pangako. Ngayon, itong huling bahagi ng research mo, dinadala tayo sa isang mas malalim na level. Sinasabi rito na ang buong pangyayari sa Babylonia ay hindi lang history. Isa raw itong anino. Isang preview ng mga bagay na darating. At dito, nagiging malinaw na
Para sa mga sumulat nito, ang 70 taon ay hindi lang tungkol sa history. It's a pattern, a template, at yan mismang sinasabi ng sources mo, na itong kwento ng Babylonia ni Nebuchadnezzar ay parang anino o preview ng isang mas malaking kwento sa hinaharap na tinatawag nilang Malaking Babylonia sa Aklat ng Pahayag. Isang template, anong ibig mong sabihin? Ang interpretasyong inilalatag sa mga materyales mo ay ganito. Kung ano ang ginawa ng literal na Babylonia sa mga Israelita noon, ang pagbihag, ang pagpilit sa kanila na talikuran ang kanilang pananampalataya ay gagawin din daw ng isang simbolikong Babylonia sa mga mananampalataya sa katapasan ng panahon. At dito na pumapasok ang isa pang paralel. Naalala mo ba yung gintong ribulto na pinatayo ni Nebuchadnezzar? Oo, yung pinilitan ng lahat na lumuhod at sumamba maliban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Eksakto! Inihihambang ng source mo ang sitwasyong iyon sa isang imahen ng halimaw na binabanggit din sa Aklat ng Pahayag. Ang pagkakatulad ay nasa sa pilitang pagsamba. Ang ideya ay, tulad ng nangyari noon, kung saan karamihan ay sumunod, marami rin daw sa hinaharap ang susunod sa utos na sumamba sa simbolikong imahen na ito. At ayon sa interpretasyong ito, tanging iilan lang. Yung mga tunay na tapat ang tatanggi. At ang pagtangging iyon ay may mabigat na kapalit, pag-uusig o kahit kamatayan o pagtakas para mabuhay. Mahalagang linawin dito na ito ay isang partikular na theological na interpretasyon na galing mismo sa iyong sources. Ang ginagawa nito ay ikinakabit ang isang napakalinaw na makasaysayang pangyayari, ang pagkakatapon sa Babylonia, sa isang propesiya tungkol sa mga huling araw o eschatology. Para sa may akda ng mga tala mo, ang kasaysayan ay umuulit at ang kwentong ito ay nagsisilbing isang malaking babala para sa hinaharap. Okay, bilang buod, ang 70 taong pagkakatapon ay isang totoong makasaysayang kaganapan. Pero ang paghanap ng eksaktong petsa ay komplikado dahil sa iba't ibang paraan ng pagtatala noon. Nakita natin yung slow motion na pagkawasak, yung malinaw na propesya ni Jeremias at yung nakakagulat na katuparan nito sa pamamagitan ng isang hari na hindi nila inaasahan. At higit pa sa mga numero, ipinapakita ng mga materyales mo na ang kwentong ito ay may mas malalim na kahulugan. Para sa mga may akda nito, ang Babylonia ay naging simbolo ng idolatriya, ng pagsubok sa pananampalataya at isang pattern para sa hinaharap. At may isang huling koneksyon na binabanggit ang iyong source. Sa pagtatapos ng 70 taon ng pagkawasak, nagsimula naman ang pagtatayo muli at ang kautusan na muling itayo ang Jerusalem ay siya namang naging simula ng isa pang tanyag na propesya, ang 70 linggo ni Daniel. Parang isang susi na nagbubukas ng isa pang pinto. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang kaisipan. Kung ang pag-unawa sa 70 taong ito ang susi para buksan ang susunod na malaking propesiya, ano pa kayang ibang mga timeline sa kasaysayan na nasa iyong mga materyales ang maaaring magkakaugnay sa mga paraang hindi pa natin lubos na nakikita?